Good morning, I'm Angelo Castro III. Angela, and we are the Castros. We bring you the news. And the views that make Sometimes you we think. agree. Sometimes we don't. This is News and Views. First on the news, the Holy Week travel rush is now building up at the Parañaque Integrated Terminal Exchange. Let's now check the situation on the ground with Mobile Journal, Evan Tarinquet. Evan. Yes, Diego, Angela, no? Kung mga nakamarang araw, no, medyo malubag pa yung current situation dito sa PITX. Sa ngayon, makikita natin, lipat lang natin konti dito, no? Makikita natin dito, medyo makapal na yung volume ng mga pasahero ngayong araw dahil nga karamihan expected na ngayong araw babiyahe dahil last day ng pasok at yung iba naman half day yung kanilang pasok sa kanilang mga opisina. So expected pagdating ng hapon mas dagsana yung mga pasahero dito. Pero according nga doon sa terminal officials, expected na umaabot or aabot sa 200,000 na passengers yung magiging pasahero ngayong araw. At dahil dyan nga, talagang makikita mo na mas masikip na or mas maigpit na yung security dito sa loob ng terminal. May mga iba't ibang mga terminal, may mga iba't ibang mga police assistance desk nakakalat. Meron din mga medical desk na pwedeng lapitan yung mga kapatid natin kung kinakailangan ng medical assistance. Pero kasabay nga yan, kanina nag-ikot din si NCRP o Police Major General Anthony Aberin dito sa loob ng terminal para nga mas sigurado yung security dito. And so far so good naman daw. At so far tinanong natin siya kung meron bang binabantayan na threat ngayon yung kapulisan, and ayon sa kanya wala pa naman daw. So far maganda pa naman daw yung takbo nung kanilang pagbabantay, and malaking tulong daw talaga yung police visibility na nakikita. So nadideter daw nito yung mga taong nagbabalak ng may masamang gawin. Pero Diego, Angela, expected nga na pagkatapos ngayong araw, darating naman sa Sabado or sa Linggo at sa Lunes naman yung mga pasahero nga galing sa probinsya na doon nagdiwang ng Semana Santa na pabalik naman dito sa Metro Manila. Diego, Angela. Evan, may update ba tayo sa mga driver na positive yesterday ba yun? For drugs? Yes, Diego, kanina nga nanghingi tayo ng update regarding sa kanila. Pero so far sa ngayon kasi undergoing pa sila ng confirmatory test. So sa ngayon hindi pa rin sila nakakabiyahe, hindi pa rin sila pinayagan makabiyahe, and undergoing pa sila ng confirmatory test dahil medyo matagal kasi yung confirmatory test na yan, Angelo, no? Ilang araw kasi yan bago lumabas yung resulta. Pero kasabay nga niyan, kanina, bukod nga dun sa mga 8 nakausap natin or yung 8 bus companies na nagkaroon ng pagtaas ng ng kanilang mga presyo, kahapon may mga ilan tayo nakausap naman na ilang pasahero naman na nakaranas muli nung mga bus companies na nag-overcharge. Pero so far binomonitor at chinecheck yan ng terminal officials dahil baka naman daw kasi ibang bus companies naman yung nasakyan ng mga pasaherong ito, kaya naman nabigla sila doon sa taas presyo na ito. Diego. Evan, na-check mo ba yung second floor dyan sa PITX, no? Kasi sa second floor, yan yung mga area, yung mga bus naman na ang biyahe ay mga provincial. Diba? Mapuntang Tuguegarao, Bicol, etc. Gaano karami na yung mga pasahero doon? Alam mo, Angela, gusto ko sana kayo akyat doon ngayon. Medyo kasi humihina yung signal. Pero doon second floor kasi kung saan talaga may kita mo rows and rows and rows yung mga upuan doon, talagang halos makikita mo punong-puno na ito ng mga pasahero. Sige nga, try natin, ilakad natin konti, baka naman kaya nung ating signal, no? Lakad lang natin konti, pero pag inakit kasi natin itong second floor na to, Angela, makikita naman natin, pag akit dito, maraming upuan kaagad. At kanina habang nag-iikot tayo, itong mga upuan na to, talagang punong-puno na, no? Pati yung actually yung ticket booth, no, na dati na kahapon hindi naman masyadong punuan, medyo napuno na rin. Excuse me lang po, may kiraan lang po. Okay, medyo malayo kasi tayo dun sa isang gate, pero eto dito, Angela, makikita natin yung current situation. Ayan, dito pa lang sa papunta doon sa part na yon, talagang mahaba na yung volume or makapal na yung volume ng mga pasahero. Pero pagdating doon sa dulo, kung saan yan namamalagi yung ilang mga kapatid natin na pasahero, if
Usually kasi wala nang upuan na mauupuan yung ilang mga pasahero. Kaya naman yung ilan, yung mga gamit nila, halos nakaharang na doon sa mga ilang mga kalsada dito. Pero so far, itong area na to, walkable pa naman, gaya nung ilang mga parte dito sa loob ng terminal, Angela. Evan, sa Bicol ba, do they accept walk-in or para bumili ng tickets mismo directly from the window? Alam mo, Diego, yan nga yung nangyari ngayon, no? Nangyayari na yan ngayon. Dahil the past few days talagang pahirapan yung pagkuha nga ng ticket. Pero kahapon, since nung isang araw, since nung Monday, I believe, nagdagdag na additional bus trips yung mga pabiyahing vehicle. So around 15 yan na naka-standby na bus per day. So kung kailangan man daw ng extra buses, naka-standby naman itong mga bus na ito para bigyan nga ng service itong mga pasahero na pauwi ng kanilang mga vehicle, no? Pero so far, yung last na nakuha nating datos, yung kung ilang percent na ba yung fully booked, is for today is nasa 60%. So, malapit or marami or maluwag pa rin naman yung mga upuan sa mga bus papuntang Bicol. Diego. Thank you for that report. Mobile Journal, Evan Tarinque. Passengers are also expected to flock to Cubao bus terminals today, Holy Wednesday. For the latest updates, we have mobile journalist Amy Atienza on the ground. Amy, kumusta dyan? Yes, good morning Angela Diego. Dito naman sa bandang Cubao ay talagang dumatagsa na rin yung tao dito mismo sa mga biyahe patungo norte. So ikot po kayo mismo dito sa area. So ayan na yung dami ng tao at simula kanina pang around 9 a.m. ay ganyan na rin talaga yung dami ng sitwasyon dyan. Pero ang kagandahan rin dito, parang dun sa mga naghihintay ng mga biyahe nila kung sa iba't ibang probinsya, may mga booth tayong nakita dito para pampalipas oras na rin nung ilang mga pasahero dito. So, ayan, may mga booth na nagbibigay din ng tulong para doon sa mga pasahero, no. So, bukod pa dyan, Angela Diego, isa din sa mga pansin natin dito mismo sa Cubao Bus Terminal at nung nakausap natin yung mga authorities dito, sinasabi nila na medyo nagtapyas daw sila ng trips dahil nga din hindi pa pinapatupad yung pagtaas ng presyo ng pamasahe, lalong-lalo na sa mga biyaheng panorte, no. Yan din yung sinasabi nila dahil nga kinakailangan nilang mag-cost cutting dahil nalulugi na rin nga daw sila. Kasi kahit expect nila na wala namang bawas doon sa dami ng tao na babiyahe nga ngayong Semana Santa, sinasabi pa rin nila na kinakailangan pa rin talaga nilang magtipid. So yun yung nagiging sitwasyon dito at medyo organized naman sa ating pag-observe din, no, na marami-rami yung authorities na nakakalat dito, hindi nga lang yung mga kapulisan, kundi pati na rin yung iba pang mga otoridad katulad na ng Bureau of Fire Protection sakali mang may mga anomalya pang mangyari dito mismo sa Cubao. Angela Diego? Yes, Amy, any untoward incident simula nung nandiyan ka? Well, so far, wala pa naman. Pero may mga nakikita tayo. Allowed kasi dito, Angela, yung pagdadala naman ng pets. Pero yun nga, paalala talaga nung mga authorities dahil may naririnig tayo kanina mga maiingay din na aso na bit-bit anong mga pasahero, no. So, nire-remind lang, na sana raw ay wag muna magdulot ng mga aberya. At as much as possible, ay yung pets nga ay may diaper, para walang kalat din na mangyayari. So, yun lang naman yung patuloy na paalala nga ng mga otoridad dito. And kung iba pang mga nangyayari mismo dito sa Cubao Bus Terminal, yung iba talagang umaasa na as trans passengers na makakauwi sila ng mas maaga sa kanilang probinsya. Angela Diego? Sa perimeter area, Amy, ng mga bus station, kamusta naman ang traffic? Well, so far, silipin natin kasi kanina nung pagpasok ko dito, medyo wala pa naman and actually yung papunta ko rin. Pero may ilan dito na may mga authorities kasi tayo nakita sa labas just to ease yung traffic din. So dito medyo wala pa naman traffic dito mismo sa labas. So ito mismo yung terminal, at yan may mga naka-standby din talaga na officers dito sa area para nga ma-monitor. Pero ayan, yan yung traffic situation dito mismo sa may EDSA at okay naman yung nagiging kalagayan Amy, din. is that EDSA southbound or northbound? Ito, papunta na to ng south. Okay. So, yan yung south. Tapos sa kabila naman, northbound na yan. So far, ganun pa rin. Katulad nung pagpunta ko dito, hindi pa naman talaga totally
nagta-traffic. Pero yun nga, if we're expecting more build-up of traffic, syempre sa rush hour yan, dahil may ilan pa rin na mga office workers for this Wednesday, at ina-expect nga natin na bukas pa, magsisimula din talaga yung bakasyon ng ating mga kapatid na syempre uuwi din ang kanilang probinsya. Yung peak niyan, Amy, is around lunchtime, no? 12 or 1 o'clock? And actually, rush hour din. So, mga around 4 p.m., 5 p.m., inaasahan na titindi din yung traffic. Pero yung mga past few months din na recover tayo dito mismo sa Cubao Bus Terminal, no? Nakita naman natin na hindi ganoon katindi yung traffic, hindi naman yung totally nag-stop talaga yung mga cars. Medyo mabagal lang yung nagiging daloy nga ng trapiko dito mismo sa EDSA. Oo. Amy, meron ba tayong mga napansin na pagdami, unusual na pagdami ng mga pasahero ngayong umaga? Dahil alam mo kasi ilan sa mga eskwelahan ngayon nagdeklara na ng health break simula nung Lunes pa. At ang ilan sa mga opisina naman ay nagdeklara na ng work from home o wala nang pasok ngayong Wednesday. So usually kasi ang alam natin after lunch yung peak hours. Pero meron ba tayong na-notice na medyo makapal na volume ng pasahero ngayong umaga dahil dun sa mga declaration na yun? Well, actually, Angela, kung ako personally, nung in-observe ko din mismo yung doon sa loob, no, ay napansin ko na medyo madami-dami yung tao. Pero nung kinausap naman natin yung authorities dito, sinabi naman nila, no, na normal at expected naman daw na ganun nga yung maging number ng passengers na pupunta dito mismo sa Cubao Bus Terminals. Yun nga lang, ang isa sa mga na-observe natin, halos lahat din, nakausap natin yung mga pasahero, halos lahat ng mga pasahero nakapanayam natin, ang goal talaga nila ay makauwi sa kanilang probinsya. Unlike dun sa mga in-expect natin na mas marami din yung pupunta sa mga northern regions para nga magbakasyon. So yan yung parang medyo kinukulang tayo na hindi natin napapansin ngayon, no? Dahil as reports say din, no, mas maraming nga passengers din mas maraming tourists yung nawala ngayong taon compared last year dahil nga rin sa pagtaas din ng presyo ng produktong petrolyo. And Amy, sa kabilang sa PITX kasi may nabalitaan yesterday about yung mga nag-positive na drivers sa drugs. Diyan ba tuloy-tuloy din ang random drug testing nila? Well, so far, wala pa tayo nung record or data kung meron nga bang yung katulad sa PTEX, no, na may nakuhanan sila na may nag-positive. Pero dito naman, like I said, may mga authorities talaga na nakabantay. And yung tuloy-tuloy talaga yung operations nila para nga ma-ensure na lahat ay safe at walang matakot, no, sa kanilang biyahe. Lahat din ay makakauwi on time at walang aberya nga na mangyayari pag uwi sa iba't ibang probinsya dito nga sa Cubao Bus Terminal. Lastly, on my end, Amy, very quickly na lang, paano ba yung ginagawa ng pamunuan ng Cubao Bus Terminal dyan sa mga bus to make sure na hindi sila mananamantala at magtataas ang kanilang mga pamasahe katulad ng ibang ginawa sa PITX? Well, dito naman kasi sa Cubao Bus Terminal, mas nakafocus din yung mga management, no, ng bus terminals pagdating nga doon sa cost cutting nila. So medyo ang mahirap dito ay for the passengers and lalo na dahil mas kukunti nga yung mga bus na ilalabas nung ilang mga bus company dito. Pero yun lang naman yung talagang measures pa na ginagawa nila para nga on the end of the company naman hindi sila talaga totally malugi sa kanilang mga biyahe. So yung iba nagme-merge ng kanilang mga stops. Yung ilan naman dito, merong ini-ensure, no, na mas marami yung time din, mas onti yung interval pagdating nga sa pagpapahinga din ng mga drivers. So ganoon na lang talaga yung siste na nangyayari dito para panalo pa rin, no, yung consumers pati yung bus companies dito mismo sa Cubao. Alright, maraming salamat mobile journalist Amy Atienza reporting live from Cubao, Quezon City. The Transportation Department has rolled out a 2-month toll discount for public utility vehicles, buses, and freight trucks. The program covers major expressways including NLEX and SLEX as part of efforts to ease the impact of rising fuel prices. Under the discount, drivers can save up to 18 pesos for Class 1 vehicles and as much as 72 pesos per trip for freight trucks. The discounts will be given through weekly rebates and may be extended depending on review. Let's now check the traffic situation at NLEX with our mobile journalist Francis Rivera. Francis, kamusta dyan?
Good morning, Angela and Diego. Dito naman, halos walang pinagbago simula kahapon. Kaya ng umaga, no? Ay tuloy-tuloy pa rin naman yung daloy ng trapiko. Pero inaasahan nila na mas dadagsa or mas kakapal yung volume nito mamayang tanghali or hanggang gabi. Kasi nga, half day na lang din yung pasok, no? At yung iba naman siguro nagpe-prepare na para umalis sa kanilang mga tahanan at uuwi sa kanilang mga probinsya. At ang napansin nga rin natin dito, marami na rin yung mga nagpapakapit ng RFID sticker dito sa may customer service nila. Unlike kahapon na ganitong oras, ilan lang yung mga sasakyan na nakikita natin. Pero ngayon, halos puno yung linya dito sa customer service na nagpapakabit ng RFID. At ang ilan nga natanong natin kanina, no, na sulit naman daw kasi magpakabit ng RFID ngayon dahil una, unified na siya. So pwede siyang magamit sa mga major toll highways ng MPTC. Kaya yung iba talaga sinusulit na, no, libre lang naman, plus yung mag-a-add na lang sila ng kung magkano yung load na itatop up nila dun mismo sa account nila. So far, dito sa NLEX ay tuloy-tuloy pa rin naman yung serbisyong binibigay nila ngayong Holy Week, no? At ang isa nga dyan, yung free towing services kung saan nga kapag nagkaroon man ng aberya dito, maaari silang mag-avail o maaari nilang tawagan yung hotline ng NLEX na 135,000 para nga masundo or maagapan yung kung ano man yung naging problema ng kanilang sasakyan at ihahatid ito sa pinakamalapit na exit. Angela, Diego. Aside from nabanggit mong number, no, para sa free towing, may mga help desk ba or mga helping lakbay booth na naka-station along NLEX? Kasi I remember mga previous Holy Weeks, may mga help stations, medical assistance, mechanical assistance para sa mga biyahero natin. Yes, Diego, ayon dun sa representative na nakausap natin, no, may mga naka-standby naman ng mga first aid station sa mga gas station along dito sa NLEX. So kung sakaling magkaroon man ng emergency, ay maaari silang pumunta doon sa mga emergency o sa mga first aid station na naka-standby sa mga gas stations. And ano oras ang inaasahan peak volume ng traffic, Francis, so para hindi sabay-sabay maglalabasan ng mga kababayan natin, mga kapatid natin, di ba? Anong oras advisable biyahe or bukas pa? Yes, Diego. Actually, ngayon talaga yung araw na inaasahan nila since dineclare na rin PBBM na half day na lang yung mga pasok ngayon, ano, at yung mga estudyante nga talaga maaga naman din nagkaroon ng break, no? At ngayon kasi ang estimate nila ngayong tanghali hanggang mamayang gabi yung pagkapal or yung volume ng mga sasakyan na aalis. So hanggang ayon dito sa mga nakausap natin, hanggang tomorrow morning daw nila inaasahan na makapal at talagang dagsa yung mga sasakyan na aalis o luluwas sa Maynila. At ngayon naman, nagpe-prepare din naman sila at handa naman sila doon para sa Sunday or Monday na uwian naman, no? Magsisibalikan naman sa Maynila ang ating mga kapatid na nag-spend ng time para gunitain ang Semana Santa sa kanilang probinsya. Alright, thank you so much for the update, mobile journalist Francis Rivera. As the Holy Week Exodus peaks, the Philippine Coast Guard is on full alert, deploying around 17,000 personnel to secure ports and ensure safe sea travel nationwide. Joining us now is PCG spokesperson Captain Naomi Cayabyab. Captain, thank you for joining us. Morning. Yes, good morning Sir Angelo and Ma'am Angela at maraming salamat po sa oportunidad. Alright, Captain, ano po ibig sabihin yung alert status nitong PCG for the Holy Week? Ibig sabihin po yan, Sir Angelo, lahat po ng ating tauhan, no, all Coast Guard operating nationwide ay naka-standby po at naka-activate na po. We also deployed our deployable response group. 24/7 po yan naka-standby. Equipped po yan ng ating rescue swimmers and ating po mga medical teams. Kasama rin po sa naka-activate at naka-standby na rin po ngayon ang lahat po ng ating floating assets, kasama po yung barko at yung mga small boats po natin. At ngayon nga po, kamusta naman po yung ating pag-iinspeksyon sa mga vessels, di ba, dun sa mga motor bangkas and of course yung mga outbound and inbound passengers?
Yes, pagdating po sa mga pasahero, Ma'am Angela, no, currently as we speak po, halos 1.7 million ang naitala po nating inbound and outbound passengers nationwide po yan. At ang area po na medyo malaki po ang bilang ng mga pasahero ay ang Cebu, Batangas, Aklan, Iloilo at Oriental Mindoro. At mas lalo po natin pinaigting ngayon ang pagkasagawa ng ating pre-departure inspection, ensuring po na lahat ng barko at mga motorboats ay seaworthy to sail. At ang directive po sa amin ng aming commandant na si Admiral Ronil Govan ay wala po tayong ia-allow na anumang barko o anumang motorboats na magsasakay po ng mga pasahero na lagpas po sa kanilang mga kapasidad. Can you tell us also more about your the online reservation assistance system o ORAS? Well, pagdating po dito sa online reservation system, ito po ay programa no, ng ating po mga shipping company at ating pong terminal ports po. So ito po ay actually, we also encourage po ang ating mga pasahero dahil ngayong hapon ay inaasahan natin, Ma'am Angela, ang pagdagsa po ng ating po mga biyahero sa lahat po ng pantalan. So mas maganda kung naka-reserve na po ang kanilang mga ticket para pagdating naman po sa pantalan, at least alam po nila kung anong oras po ang kanilang biyahe at wala pong ganung haba ng pila. So again, ang ating po mga pasahero at mga bagahe po ay dadaan po yan lahat sa masusing inspection. So we also advise them na kung maaari ay maaga rin pong pumunta sa pantalan, at least maging komportable po ang kanilang mga biyahe. Captain, in previous Holy Week, vacations, may mga nagre-report po ng mga kababayan natin na feeling nila na nag-overload daw yung ibang mga vessels natin. No? Kung may mga instances na ganito at nararamdaman nila at nakikita nila na medyo mukha naman overloaded, kanino sila pwede mag-report? Yes, unang-una po, Sir Angelo, meron po tayong tinatawag na e-sumbong or electronic sumbong. Tayo po ay nagpakalat ng ating QR code sa lahat po yan ng barko, mga pantalan, mga terminals. I-scan lang po nila itong QR code na ito at pwede po ma-report sa atin kaagad itong mga sa tingin po nila would compromise the safety of their travel. So kabilang po dito, unang-una kung may napapansin po ba sila na sobra yung bilang ng pasahero sa kanilang mga sasakyang pandagat. Pangalawa is kung hindi po nakasulat ang pangalan ng mga pasahero sa manifesto, pwede rin po i-report dito sa e-sumbong or electronic sumbong yung mga kahina-hinala, mga kargamento or bagahe kung hindi po ba ayos yung pagkakatali nitong mga sasakyan or even yung mga bagahe po nila. And of course, katulad din po sa mga eroplano, kung walang safety briefing kung saan ituturo ang lokasyon ng life jacket, paano ang pagsuot ng life jacket, at kung wala po sila nakikita mga reflectorized emergency directional signage, ay pwede po nilang i-report dito sa e-sumbong po natin. At of course, kasama po dyan kung meron po sila nakikita mga kahina-hinala, mga bagay, mga tao, or mga aktibidad po. Are we also monitoring any security threat po ngayon? Yes, tama po kayo. So we are in close coordination naman po, Ma'am Angela, with all the law enforcement agency. Nag-deploy rin po tayo ng ating mga Coast Guard K9 working dogs sa lahat po ng major ports to assist the PPA sa pagkakandak po ng baggage inspection. And pangalawa po dyan, tayo po ay nag-deploy din ng ating mga sea marshals on board the commercial passenger vessels, particularly yung medyo malayo po yung mga biyahe. Siguro po ang inyo pong mensahe sa ating mga kapatid na babiyahe po ngayong araw po na ito and the coming days. Yes, ang una-una po nating paalala ay bumili po kaagad ng ticket, no, at maaga rin po pumunta sa ating po mga pantalan. Nabanggit ko nga po kanina, lahat po ng pasahero at mga bagahe ay dadaan po yan sa masusing inspeksyon. Pangalawa po, yung mga sasakay naman po ng mga motorboats or mga motorbunkers, tayo po ay sumunod sa direktiba, particularly yung pagsusuot po ng ating life jacket, at iwasan po or wag tangkilikin yung mga kolorum na mga motorboats. At i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard. Kasi 2 weeks ago, if I could mention, Sir Angela and Ma'am Angela, meron po tayong na-report na insidente na kung saan yung ating po mga turista ay sumakay po sa isang fishing boat purposely for island hopping. So again, kung ito po ay hindi dumaan sa inspeksyon at hindi po ito otorisadong sasakyang pandagat, automatic hindi po ito equipped ng mga life-saving equipments or life jacket. And we will be compromising the safety ng ating po mga pasahero. So wag po nating tatangkilikin ito at i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard. At panghuli po, since last year, nakita po nating
medyo significant po yung number ng incident is yung pagtalunod. So again, ang atin pong reminder ay wag po tayo mag-engage into any water activities kung tayo po ay nakainom ng That's alak. right. At palagi po natin babantayan yung ating mga anak kung sila po ilalangoy. Kasi kahapon po, Sir Angelo and Ma'am Angela, meron po tayong na-report na drowning incident. At fortunately, meron po tayong naka-deploy doon na atin pong kasamahan. So napansin po niya at na-rescue po kaagad. So during the initial inquiry, nalaman po natin na itong biktima po ay nakainom po ng alak. So again, yung ating pong constant reminder na wag po tayong lalangoy or mag-engage into any water activities kung tayo po ay nakainom ng alak. Commodore, ano lang, follow up lang sa akin no? Kasi you mentioned yung mga kolorum na bangka and mga vessels, no? Kasi meron madami yan sa papuntang Boracay, papuntang Puerto Galera, and also yung 100 Islands hopping, no? Naglalabasan yung mga nag-aalok dyan. How do you determine kung ano yung kolorum at saka ano yung approved para for that purpose? Well, usually po, Sir Angelo, before umalis itong mga motorboats, no, kung ito po ay mag-engage into commercial activity, for example, itong mga recreational, usually po, meron po tayong inspection dyan, no, nagkakandak po ng inspection na siguraduhin po na may lulan po itong sapat na bilang ng life jacket. So again, mapapansin naman po natin kung ito ay fishing boat, ito ay recreational boat, at i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard. So again, napansin po natin na itong iba nag-o-offer po ng mas murang halaga. But then again, we will be compromising our safety. So wag po natin tatangkilikin ito. Yes, Commodore, na-mention niyo po kanina na strategically nakaposition po ang inyong mga vessel ng PCG sa mga areas kung saan po maraming mga commuters ang maaari rin po no, na magkaroon po ng mga aberya o ma-stranded. Which areas po ba ito? Well, nagbigay po ng direktiba ang ating Department of Transportation Secretary Lopez, na in case na magkakaroon po ng kakulangan sa commercial passenger vessel, ang nakikita po natin dito, yung area po ng Batangas, Calapan at saka Marinduque, nagbigay na po ng direktiba sa Philippine Coast Guard at tayo po ay mag-i-standby na atin pong barko para magsagawa po ng libreng sakay sa atin po mga kababayan. So again, ang Philippine Coast Guard po ay magbibigay ng asiste in case na magkakaroon po ng kakulangan sa mga commercial passenger vessel po natin sa mga area na nabanggit ko po. Yes, Commodore, ihabol ko na rin po no, kasi I remember talking to you before no nagkaroon po ng recent accident din po sa ating karagatan, yung lumubog po na barko. Marami po doon mga sinasabi po nila hindi po napasama sa manifesto, no, kaya mga hinahanap na mga bangkay. I was wondering paano po ba minomonitor ng PCG ngayon po no, yung ating Ports Authority to make sure na talaga po yung mga isasakay lang po doon sa mga barko natin, sa mga vessel ay yung mga nasa manifesto lamang. Para accounted Ma'am for po Angela, lahat. Yes, Ma'am Angela. So nagkaroon na po tayo ng coordination with the PPA, with the shipping company, and even Marina before pumasok po itong Semana Santa, itong offline biyaheng ayos po natin. Nababanggit ko po palagi na pagdating po sa maritime safety, it is always a shared responsibility. Hindi lamang po ng Philippine Coast Guard, ng Marina, and yung shipping company, at even yung pasahero. So usually po, proseso po natin, once na makabili po ng ticket at ipapakita po yung identification card before po umakyat ng barko, yan po ay isusulat po natin yung ating mga pangalan sa manifesto. At pagkasubmit po, pagkasakay po ng lahat ng pasahero, ito pong manifesto ay kasama po yan sa sinasubmit ng kapitan sa ating Philippine Coast Guard inspectors. No? Magiging part po yan sa kanyang Master's Declaration of Safe Departure. So again, yung pag-ensure po na tama ang bilang at yung pasahero ay siya lamang po ang nasa manifesto, yan po ay collective effort. Right. Hindi lamang po ng Philippine Coast Guard, kasama po yung kapitan and of course yung pasahero po ng barko. All right, thank you for that. PCG spokesperson Commodore Naomi Cayabyab. Thank you so much. Yes, maraming salamat po and magandang umaga po. Now we'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching News and Views here on One News. And now let's check the situation at Ninoy Aquino International Airport or NAIA.
We have mobile journalist Arles de los Santos reporting on the ground for the latest updates. Arles, kamusta dyan? Marami na ba ang pasahero? Angela, Diego, mula kaninang alas 6 ng umaga, pagdating natin dito ay tuloy-tuloy na nga yung pagdagsa ng mga biyahero dito para nga sa paparating na Holy Week season. Isa yan sa mga dahilan kung bakit mataas ang seguridad dito, no, dahil papalo nga sa 1.33 million ang inaasahang mga pasahero na pupunta rito, inbound at outbound yan, gayon din sa international at domestic flights, no, na kung saan aabot nga sa higit 143,000 ang inaasahan na volume ng mga pasahero araw-araw. Pero naku, mas mataas na agad yan. Itong pagpasok ng Palm Sunday pa lamang, Angela, na pumalo na nga agad sa 154,328 ang naitalang inbound at outbound travelers. Ito, mas mataas ito ng 5.1% kumpara sa kaparehas sa panahon noong nakaraang taon. Nakipanayam tayo dito, Angela, sa ilan sa ating mga kapatid na OFWs, no, at talagang ginawa na daw nilang rutina sa bawat araw o pagkakataon na pupunta sila sa airport na ilang oras pa lamang ay nandito na agad sila sa airport para nga hindi magkaroon ng delay or ma-stuck sa traffic. And syempre, yung ating paalala sa kanila na siguraduhin kompleto ang kanilang mga documents at tama syempre yung oras at petsa na nakalagay or indicated doon sa kanilang mga ticket para hindi magkaroon ng anumang mga aberya. And Arles, as a reminder rin sa mga kababayan natin lilipad, no, ano yung mga pwedeng dalin at hindi pwedeng dalin going through, well, of course, customs and immigration, no? Kasi mga iba may debate about ilan ml ba ng alcohol or pabango, ilan, Power bank. Yung power bank, ano ba yung allowed sa laki ng power bank? At least doon sa alcohol, Diego, no, pwede silang magdala yung mga maliliit na mga alcohol, yung mga 5 or 10 ml lamang, no, pwede yan, pinapayagan niya makapasok. Pero pagdating doon sa power bank, ang alam natin kapag nasa 30,000 yung power capacity nito, no, ay parang mas magiging strict sila doon, and baka hindi ipalagay doon sa kanilang baggage, overhead baggage, no, and then ipalalagay na yon doon sa area na kung saan kasama na yung ating mga maleta, no. Pero sa usapan dyan, Diego at Angela, sa mga pwede at bawal, alam nyo, hindi lamang dito sa NAIA binabantayan ng ating pamahalaan, no. Sa Cebu kasi mayroong isang pasahero na nakitaan ng 13 piraso ng liquid marijuana cartridges at 3 drug paraphernalia, no. Masyado raw yan madami at nagpositibo nga doon sa rami na sa security or scam na tinatawag, no, and then agad siyang pinadala or sa ilalim sa kustodiyan ng PIDEA. Pero hindi lamang diyan nagtatapos, dahil doon naman sa Palawan mayroong isang pasahero na palipad sana patungo dito sa NAIA na nakitaan naman ng 65 live ammunition at 2 magazine ng baril na M16, no, na ngayon daw ay nasa kustodiya na ng PNP. At dito, balik tayo sa NAIA, nasa 100 na daw yung nakitaan nga ng mga live at blank na bala, no. Yung ilan daw dito ay ginagamit bilang mga anting-anting, pero kasi hindi yan pinapayagan, no, na mailabas ng bansa. So ang gagawin ay kukumpiskahin yan. Pero kung labis, kung mga paisa-isa pa, dalawa-dalawa, kukonfiscate lamang. Pero kung labis yung dami nito at talagang posibleng makapag-cause ng threat or harm sa mga kapwa pasahero at syempre doon sa kanilang destinasyon na pupuntahan, ay baka daw makasuhan din sila kung ganito nga yung magiging sitwasyon. Alright, thank you so much for the updates. That was our mobile journalist, Arles de los Santos. Holy Week observances are now in full swing at Luneta, featuring an interactive Stations of the Cross and a Cenaculo presentation. We go live now to Rizal Park in Manila with mobile journalist Ray Vicente. Ray, ano balita dyan? Diego, Angela, magandang umaga. Para nga sa ating mga kapatid na gusto ring makatipid, no, at ayaw lumayo, pero nais pa rin i-commemorate nga yung Semana Santa ngayong linggo, meron po tayo rito sa Rizal Park, Luneta na interactive cross station kung saan nagtayo sila na 14 na cross dahil ito nga sumisimbolize sa remaining days ni Cristo, at ngayon nga para raw madama talaga ng ating mga kapatid yung mismong kaganapan ni Jesus during last moments nila. So, Diego, Angela, ito specifically nasa kanlungan ng Sining na Garden. So, buong area ng garden pinapalibutan ng mga 14 na cross. So, bigyan ko lang din kayo ng walkthrough, Angela, Diego, para makita nyo talaga yung itsura. So, syempre dito tayo sa first station, Angela, Diego, kung saan yung unang pagbasa para bilang welcoming remarks na rin sa ating ating kapatid, kung saan magtutungo nga sila dito sa pangalawang bahagi na kung hindi na sapat sa kanila yung prayer doon sa unang stasyon,
meron tayong tinatawag dito na kneeling prayer, no? Ito yung nakikita natin usually, Angela Diego, sa mga Catholic churches, kung saan meron tayong nakita sa ating mga kapatid kanina na nananalangin talaga dito, lumuluhod, at meron nga actually tayong nakita kanina na umiiyak, hindi lang natin na videohan, no? Kung saan masinsin nilang makakausap talaga si Kristo. Meron din tayo rito na ballot box na kung saan pwede silang maglagay ng kanilang prayer mula nga ron sa Activity 1 kanina, Diego Angela. Pakita ko lang din, Diego Angela, yung Station 3. Ayan. Kasi sa ngayon kasi, Diego Angela, medyo mahaba yung pagitan ng mga cross or mga stations, no? Yan, kung makikita nyo dun sa, ayan, dyan sa harapan natin, may kumbaga mirror. Kasi maliban sa mga pabasa, each station, Angela Diego, meron tayong mga words of encouragement para makita rin na ating mga kapatid. So kahit medyo malayo yung pagitan ng mga cross, ayan, itong 5, 4, 3, pwede naman maglakad, Diego Angela, so hindi siya ganun kalayuan, lalo garden to, so yung mga iba nating kapatid, nakikita talaga natin, maliban sa pagbasa, talaga ini-enjoy din nila yung time dito, lalo't hindi naman ganun kainit kasi mahangin din dito dahil napapalibutan ng puno. So maliban sa mga ganun na ballot box, at syempre yung kneeling na prayer, meron tayo rito na imahe ng krus, at syempre, ayan, nakasalukoy natin nakikita yung isa sa ating mga kapatid na nagsusulat sa encouragement wall, kung saan maliban nga sa pabasa mismo, pwede ka magbigay ng motivational speeches nyo, motivational statements niya rather, sa ating mga kapatid, lalo may mga pinagdadaanan ngayon. Angela Diego, banggitin at puntahan lang din natin saglit yung pinupuntahan kanina na ating mga kapatid. Ito, yung mismong pagninilay nila rito kasi kumbaga merong self-confession room dito or parang tent pala. Ayan, kung hindi sapat yung mga prayers kanina at gusto talaga magkaroon ng masinsin na pakikipag-usap sa Panginoon, ayan, meron tayo dito na merong upuan pati table sa harapan, no? So maliban dyan, meron din tayong mga other crosses pa, pati other mga monuments pa. Diego? Anong room yun? Yes. Is that a confessional or anong klaseng room yun? Yes. Eto, Diego, self-confession room, silid na pagdinilay. Although, So you talk, Yes, Diego. okay, self, okay. So wala kang kausap na Yes, pari Diego. dyan. Wala, Diego, no? Tinanong nga natin kanina kung may darating na pare para talaga magkaroon ng masinsin na diskurso kasama dun sa mga kapatid na pupunta dito. Pero ang sabi kasi talagang reflection room talaga to. Maliban nga dun sa prayer, kneeling dun sa station 2, pwedeng kung gusto nila masinsin pa na makausap si Kristo, dito na lang daw pumunta. Pero sa ngayon kasi hindi pa nila napag-uusapan daw kung magkakaroon na pupunta ng pare. Pero ang sabi kasi, sa susunod na taon, titingnan daw nila yan. Pero sa ngayon kasi self-reflection lang muna talaga. Well, sa ngayon, Ray, wala pa akong nakikita na tao na nagdadasal dyan, o ginagamit yan na Stations of the Cross. Pero I was wondering, ito ba ay bukas na sa publiko? Hanggang kailan ito pwedeng puntahan at yung oras na pwede rin nilang puntahan? Well, Angela, bukas ito sa publiko, free, no? Yung admission niya. So, located ito sa gitna mismo ng Luneta Park. At bukas siya mula 6 a.m. hanggang 6 p.m. Itong mismong garden sa loob ng Luneta Park. Pero bukas lamang siya mula noong Lunes Santo hanggang Easter Sunday kasi for Holy Week lang talaga ito. Pero Angela, banggitin ko lang din, maliban kasi dito sa Rizal Park, Luneta, may isa pang gantong interaction na Station of the Cross dun sa Paco Church. So mas malapit yun sa LRT sa United Nations. So baka yung mga kapatid natin gusto rin pumunta ron, may mga gantong klaseng or similar activities din. Alright, thank you for that. Mobile Journal, Ray Vicente. President Bongbong Marcos has directed the Department of Foreign Affairs, or DFA, to initiate high-level talks with Iran. This is to ensure the safe passage of Philippine-bound oil tankers and other ships through the Strait of Hormuz. DFA Secretary Maria Teresa Lazaro is expected to meet with Iranian Ambassador to Manila, Youssef Ismail Zadeh, as early as this week or next. Nagkaroon din po ng meeting ang Uplift at yan po ay ipinag-utos na po ng Pangulo kay Secretary Tez Lazaro at ayon po kay Secretary Tez Lazaro ng DFA, makikipag-usap po siya sa ambassador ng Iran.
Meanwhile, several Asian nations have already obtained clearances from Tehran for their oil shipments. Malaysia's Transport Minister Anthony Loki announced that Malaysian tankers will not only be permitted to transit the Strait of Hormuz but will be allowed to do so toll-free. Thailand and Pakistan have likewise secured similar agreements with Iran over the weekend. As oil prices keep climbing, lawmakers are taking steps to bolster food security and make sure aid reaches the most vulnerable sectors. Mobile journalist Amy Atienza reports. Senator Kiko Pangilinan, chairman of the Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, announced the creation of an Agri-Agra task force. This team includes representatives from the Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, Congress, and local government units. Their goal is to mitigate the impact of international conflicts on the country's food security as well as to strengthen rural development. Bumuo ng isang ad hoc committee, crisis committee ang Agri-Agra team para bantayan itong magiging tulong, suporta, ayuda, assistance sa ating food security concerns. Pangilinan also expressed support for the proposed 52 billion peso supplemental budget of Senator Risa Hontiveros for farmers, fishers, the transport sector, and OFWs. Meanwhile, Senator Bam Aquino is calling for a price freeze not only on basic goods but also on diesel and gasoline. Kapag panahon ng emergency, mahalaga na yung taong bayan, makita nila na umaaksyon yung gobyerno at natitigil yung pagtaas ng presyo ng bilihin. For Senator Amy Marcos, people's finances should be given some relief during this trying time. Her proposal, suspension of payments and a loan moratorium for SSS, GSIS, Pag-ibig, and PhilHealth. According to the senator, workers should get their full salaries while the crisis is ongoing. She garnered support from Senator Joel Villanueva for one. However, Senator Villanueva says there should be clear guidelines so people won't be surprised by interest rates and other payments after the moratorium. Senator Jinggoy Estrada pitched a pandemic-style assistance measure for the public. Estrada wants to bring back the no disconnection policy for water and electricity, plus flexible payments to ease the burden on families. He also encourages a work-from-home setup to save on travel costs. Over at the lower house, some congressmen are also pushing for the reintroduction of the Bayanihan Law amid the oil crisis. According to House Ways and Means Committee Chairman Miro Kimbo, Bayanihan 3 aims to alleviate the effects of high oil prices on transportation fares, the cost of goods, and livelihoods. The proposal includes funding for aid programs for low-income households. The House will first plan who will receive the aid, how it will be distributed, and how much funding can be allocated for it. Long-term responses to crisis will also be introduced. Alam niyo po, 95% ay nag-i-import po tayo. Very dependent tayo sa petroleum products. Kaya dapat may mga alternatives tayo. Ito ay isa pa po ito, nabanggit ko nga sa ating Pangulo, ang compressed natural gas. Isa pong malaking reserve din ng ating lalawigan, compressed natural gas. Diyan po sa area ng Santiago, San Isidro at Itiague. Paano meron tayong mga ibang mga alternatibo na hindi lamang tayo umaasa sa produkto ng oil na nanggagaling po sa Middle East. 13 committees are scheduled to meet on April 8 to discuss solutions to the oil crisis. In other news, President Bongbong Marcos says he was deeply moved by a letter from an 11-year-old girl in Camarines Sur assuring that authorities will be sent to investigate and ensure the children's safety. The president said the child's message brought him close to tears and anger, prompting immediate action, including deploying police to protect the victims and hold those responsible accountable. Marcos also vowed government support for the child's welfare, including assistance to ensure her continued schooling and protection moving forward. The letter detailed alleged abuse and harassment involving a barangay official and his sons, with the child appealing for help so they can safely continue their education. Don't go away because we're not done yet. Please stay with us.
Welcome back. You're still watching News and Views here on One News. More devotees are expected to flock to the Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno in Manila today, Holy Wednesday. For the latest, let's bring in our mobile journalist, Jazz Paredes. Jazz, kumusta dyan? Diego, Angela, no, patuloy pa nga yung 10 a.m. Mass o yung oras ng banal na misa dito sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at hanggang 11 a.m. yan. Ito yung panghuling misa ngayong tanghali bago sila mag-break saglit at babalik mamayang 12:15 p.m. Pero makikita natin, Diego and Angela, no, sa aking likuran, although medyo may kainitan, may mga ilan pa tayong mga deboto na dumarating. Ang ilan daw dyan ay mga maagang nagbisita iglesia at Station of the Cross dito sa Quiapo Church. At bawat oras nga ng banal na misa kanina, kada bumibisita tayo, halos mapuno itong Quiapo Church. Siyempre, ito nga yung kanilang debosyon at bitbit yung kanilang mga panalangin para sa Poong Jesus Nazareno. At Diego and Angela, kung makikita nyo rin sa aking likuran, meron tayo ditong setup ng entablado. Dito aabangan natin mamaya yung gaganapin na pagtatanghal ng sinakulo hatid ng Parish Youth Ministry. Dito itatanghal yung sinakulo na ang title ay Adios. At bukod naman dyan, Diego and Angela, no, pusa na rin yung paghahanda ng mga otoridad dito sa Quiapo Church para doon sa gaganaping prosesyon naman ng Poong Jesus Nazareno sa Friday. Kanina nakausap natin yung kapulisan at ilan daw sa mga preparasyon na ginawa nila ay ang clearing operations dito sa vicinity ng Quiapo Church. Ipapakita ko sa inyo yung itsura dito sa aking paligid. Kung makita nyo, Diego and Angela, no, usually talaga, pag regular na araw, meron tayong mga nagtitinda dito sa paligid ng Quiapo Church, particular dito sa Plaza Miranda. Pero dahil nga ongoing yung kanilang preparations para sa Holy Week, particular doon sa prosesyon, pinagbawalan muna temporarily yung pagsaset up or pagtitinda, particular sa Carlos Palanca, Plaza San Juan, Villalobos, at dito nga sa Plaza Miranda, para rin daw mas maging maayos yung daloy ng prosesyon natin sa Friday. And bukod dyan, meron na rin tayo nakita sa harapan kanina na kaantabay na medical assistance desk na pinamumunuan ng BFP Emergency Medical Services. Although wala naman daw tayong naitala pa ng mga dinala doon for emergency medical services, nakaantabay na rin daw sila. At hanggang sa posisyon yan bukas para masiguro rin na matugunan agad yung mga pangangailangan o medical na atensyon sakali mang may dalhin doon. Diego and Angela. Maraming salamat, mobile journalist Jazz Paredes. Let's now bring in mobile journalist Daniel Dayao for the latest updates from Manila Cathedral in Intramuros. Daniel, madami na bang tao dyan? Good morning, Diego and Angela. Just a day before the most significant observances of the Holy Week, our kapatid devotees here in Manila Cathedral are going here for the Visita Iglesia tradition. So kung makikita niyo sa aking likuran, hindi pa ganun kadami yung taong deboto dito. Pero what I've observed is that dinadayo talaga ang Manila Cathedral for their Stations of the Cross kasi merong separate areas for Stations of the Cross. Like for example, dito sa kanan ko, Stations 1 to 7, and then dito sa kaliwa ko ay Stations 8 to 14. And apart from that, Diego and Angela, I actually talked to some of them, and some of them are from Parañaque, Malabon, but most of them are from Manila. So I asked them, hindi ba sila nasasaktan sa oil price hike? And they told me na iyon nga ang dahilan kung bakit nandito sila sa Manila Cathedral. Because Diego and Angela, hindi lang Manila Cathedral ang nandito sa Intramuros. They can actually complete their Visita Iglesias here because marami tayong churches here, like San Agustin Church and the Letran Chapel and more. And aside from that, Diego and Angela, the Mass started here at around 7:45 a.m. and then later it will continue at 12:40 a.m. So Diego and Angela, dalawa lang ang misa for today because tomorrow is actually the big day for Manila Cathedral. So ipakita ko lang sa inyo, no, sa aking harapan, meron na mga big screens dito. This is because magaganap ang Chrism Mass at 6 a.m. So itong Chrism Mass, magtitipon-tipon yung mga Archdiocese priests of Manila, and ito talaga yung inaabangan ng maraming deboto. Aside from that, no, talagang magdadagsa ang mga deboto dito dahil ilalabas din ang Blessed Sacrament around the Intramuros as well, Diego and Angela. But for now, hindi pa ganun kadami yung tao as I've stated, but you can definitely feel that it's Holy Week, and talaga namang
secured ang mga tao dito or deboto dito because meron mga nagpapatrol na security inside and outside the church. Diego and Angela. Alright, thank you for that, mobile journalist Daniel Dayao. Let's also check the situation at Kambal na Simbahan in Manila with our mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, go ahead. Angela, Diego, good morning. Dito, ito yung sinasabing Kambal na Simbahan sa Sampaloc, Manila. Ito kung saan ako nakatayo, ang Our Lady of Loreto Parish. And then, katabing-katabi niya lang yung St. Anthony of Padua Shrine. Kaya para sa mga nag-a-advance na ng kanilang mga bisita iglesia, nakausap natin, for example, sina Ma'am Dorothy at yung kaibigan niya, pareho silang retired teachers na around 70 years old from Project 4 Quezon City at saka from Pasig. Sa kanila, malaking bagay doon na merong magkatabing simbahan dito kasi check na agad yun. Ang target nila, 14 churches kasi ito yung Stations of the Cross, pero ngayon dahil may katandaan na raw sila, 7 simbahan ang minimum na gusto talaga nilang kumpletuhin dahil ito naman daw yung standard nila. Yun nga lang ang nakikita nilang medyo issue ngayon kaya inaagahan nila dahil daw baka bukas, supposedly every Holy Thursday talaga ginagawa ito, pero inunahan na daw nila yung dami ng tao, yung init ng panahon na pwede maka-apekto raw sa kanilang kalusugan, and yung possibility nga na baka magkaroon ng paghihirap daw sa pagsasakay. Though from dito, nakausap natin, pupunta na raw sila ng Pamenjola para doon sa San Miguel Church. Pagkatapos pupunta naman na raw sila pa Quiapo, pa Intramuros. And ang isa lang naman daw yung kanilang dasali na sana bawat taon na lumilipas, mananatili daw silang malakas, malusog, ligtas, at sana raw lahat daw ng nahihirapan ngayon, lalo na sa kasulukuyang krisis daw sa Middle East na naapektuhan maging ang bansa natin, maresolba na raw ito sa lalong madaling panahon. Mamayang 7 o'clock PM, magkakaroon din ng senakulo dito, pero joint na siya. So lahat ng mga magsisimba o ng mga deboto ng dalawang simbahan na to, magkikita-kita sa labas para naman sa isang modern version ng senakulong ating first time na makikita. Yan muna ang latest mula dito, balik sa inyo. Alright, thank you for that, mobile journalist Merimon Reyes. Yan, so yun, have a safe Holy Week sa lahat ng kababayan natin. Blessed Holy Week. Blessed Holy Week, and they're going to be traveling 12 o'clock ang half day. For most, yung mga ibang government offices, wala nang pasok, work from home. Yes. Ang balita daw is some of them are just working from their cars na en route to their provinces. Tama yan. And of course, dun sa mga gagamit ng mga sariling sasakyan at babiyahe, don't forget, laging paalala yan natin, di ba? And of course, si MMDA General Manager. Blow Bagets. Oo, General Torre Blow Bagets. Yung brake, ano pa ba yan? Brake, lights, oil, wheels? battery. Anong Wait lang, W? the Blow Bagets eh. Oil eh. Wait W. lang. Yan nga, sinabi ko nga, ito lang. B is for, brakes. Battery. L is lights. O is oil. W is water. Tapos B, bagets, di ba? Brake. Tapos A is air. G is for gas. E is for engine, T is for tire, and S or tools, S is for self or sarili. Maraming salamat sa konsensya na Alam ko yun eh, kasi ginugulo mo ako eh. Alam ko yan eh, naging traffic reporter ako, so... Okay. Leave wife behind para pag makadrive na maayos. The joke lang. Anyway, before we let everyone go, I'd like to leave you with a quote that will help you reflect on this Holy Wednesday. On Holy Wednesday, we are reminded how easily loyalty can turn into betrayal, yet God's mercy remains greater than both. This is in reference, of course, yung sa betrayal ni Judas kay Jesus. Alright, and that wraps up today's episode of News and Views. Join us again on Monday. I'm Angela Lagunsad Castro. I'm Angelo Castro III, kapatid. Have a happy and blessed Holy Week. We are One News. All sides, all the time.